Dignaron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badaratlis po. No? Pag-uusapan natin ngayon, ito, breaking news. Kapapasok-pasok lang po. Yung po sa NBI, pinakakasuhan na po nila itong si BP Sara ng kasong sedisyon at grave threat. Hinggil po rito, kaugnay po dito sa yung pong di umano ay pagtatangka daw ni BP Sara na mag-hire ng assassin o nag-hire daw siya sa sinabi niya na nag-hire siya ng assassin na maghihiganti kung sakali po siya ay ipapagurgur. Pag-uusapan din po natin ito pong si Ben Tulfo, Ben Bitag Tulfo na nagsabi po na siya ay against daw siya sa political dynasty. Pero ang question, nauunawaan kaya niya? Nauunawaan kaya ni Ben Bitag Tulfo yung kanyang sinasabi? Parang hindi niya po alam ang ibig sabihin. Yan po, siyempre, bagamat tinalakay natin to sa ibang channel natin, yung main channel natin, yung Badong Aratilis, pahahapiyawan din po natin yung mga negative na kampanya ni BBM. No? Yan po mga pag-uusapan natin. Gagawin na po natin regular to kasi natitiyak ko po na marami na pong usapin politika dahil nagsimula na po. At hindi na lang po ngayon ng isang side yung negative campaigning din po ang ginagawa ng ating presidente ng Pilipinas laban po sa mga katunggali. Partikular po itong mga ito pong mga senatoriables ni Pangulong Duterte. Yan po mapag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan na kagad natin. Unahin na natin to si Bitag Tulfo. No? May nagtanong po sa kanya, alam nyo po, i-expose natin, lalo na po itong mga to, ang tinatakbo po nila, hindi po simple. No? Ang tinatakbo po nila ng mga to ay senatoriables. No? Kaya, hindi pa, meron pa pala tayong isang tatalakayin, yung sa kay Jok Prasco. Mukhang ganito po, marami pong masyadong ganitong paliwanag na grabe po, no? Nagpaliwanag po to si Jok Castro. Anong pangalan? Jok Castro ba yun? Jok Prasco ba? Jok Prasco, yan po yung asawa ng ating pong DOT secretary. No? Dati pong malapit kay BP Sara yan. Ewan ko ba kung bakit sa bagay, ganyan talaga ang politika, di ba? There is no permanent friends nor enemies, only permanent interest. Yan po ang politika. Pero binabati muna natin, no, si Richard Gomez kasi tignan nyo naman, no. Ito po ang sinabi ni Richard Gomez. Karon ang giingon nila kanang walang nag-sign dili daw hatagan og budget. Sige lang. Ang importante ang inyong congressman na ay baruganan. Yan. Parang naintindihan ko, ito po raw yung translation niyan. Sabi nila, yung mga hindi pumirma ay hindi bibigyan ng budget. Okay lang, ang importante congressman nyo ay may paninindigan. Kala ko mayroon yagbols eh. Congratulations po sa mga congressman na katulad ni Richard Gomez na hindi po napapirma dahil po sa hindi i-issuehan ng budget. No? Nakakahiya po kayo. Biruin nyo po, kayo pala ay pipirma dahil lang sa budget.
Nahihiya po ako dun sa mga pumirma, alang-alang lang sa budget. Tignan po ninyo, sino na ba yung si Jock Castro? Grabe po tong Jock Castro na to. Ay, Jock Prasco pala. No? Dati malalapit to kay BP Sara Duterte. Kung hindi ako nagkakamali, yung si DOT, yung asawa niya, dating spoke siya ni Sara Duterte. Ganun talaga, no? Jock Prasco. Okay. Ayon po kay Jock Prasco, reasons why Jock Prasco voted yes for BP Sara's impeachment. Ayan. Kasi nagpapaliwanag po siya sa salitang Bisaya, no? Cebu. Ito po. Fear of zero budget, no? Takot po, ano na po to, translate na ng mga ano. Takot po siya. Prasco admitted that he has numerous projects in his district, including financial assistance program, infrastructure development, and scholarship. He feared that if he did not align with the House majority, he would be denied funding for this project. Hadlok siya, basin daw masiro siyang budget. Iyang budget, unsaon na lang daw ang mga project, sounds practical but still. Ayan. Lack of support of his wife for his wife amid controversy. Nagtatampo pala to na hindi raw siya nasuportahan yung asawa niya, yung sa Love the Philippines, dahil ang mga nanguna daw na umatake kay sa kanyang misis ay mga tauhan daw po ni BP Sara. Hindi po tauhan ni BP Sara si Sas Rogando Sasot, no? Yan po ay hindi po ang mga vlogger po ay hindi tauhan ni Sara Duterte. Itatama lang po namin. Kami po, supporter po kami, hindi po kami tauhan. May kanya-kanya pong utak yan. Ibig mo sabihin, yung si Sas Rogando Sasot, yung ginawa ni Sas, isisisi nyo kay Vice President Sara Duterte. Not being invited to BP Sara's event in his district. Grabe naman. Hindi ka lang naimbitahan. Pero ito po, anong uri kayong congressman? No? Wala po siyang binanggit na kaya siya pumirma dahil naunawaan niya yung mga kasalanan ni BP Sara. I-impeach nyo yung Vice President at mukhang ganito po ang karamihan ng katwiran. Kasi nangangatwiran po sila. Ito pong mga congressman, sila po yung nape-pressure ngayon. Sila po yung nangangatwiran sa kanilang mga constituents. No? Ano po yung kinakatwiran nila? Kinakatwiran nila bakit sila pumirma. Isa lang po dapat ang katwiran dyan. Kaya kayo pumirma sa impeachment, ipatatanggal nyo yung Vice President. Kaya kayo pumirma dahil naniniwala kayong may nilibag. Excuse me po. May naniniwala kayong may nilabag yung inyong ini-impeach. No? Labag sa batas yung ginawa niya. At yung kanyang kasalanan ay impeachable. Hindi po porket lumabag ka sa batas ay pwede ka na matanggal. Halimbawa po, napadaan siya sa walang pedestrian lane. Ano pong kaso yun? Jaywalking. Jaywalking po ba ay sapat na para ka ma-impeach? Hindi po. Meron pong mga impeachable offense. Hindi po kasama yung jaywalking. So, hindi po lahat ng ikakaso mo ay pasok sa impeachment. Kasi po, ang impeachment ay tatanggalan mo ng karapatan yung bumoto sa kanya. Tatanggalin mo yung kapangyarihan. Meron tayong kapangyarihan, yung 32 million na ihalal natin. Tapos pagpapasyahan lang ng 24 senador. 32 million tayo. So bago nila pagpasyahan, kinakailangan mabigat muna yung ikakaso. Hindi yung kung ano-anong kaso lang. Naintindihan po ninyo? Lalo naman to. Pumirma siya, wala pong sinasabing kaso. Pumirma siya dahil takot siyang masiro sa budget. Anong uri ng congressman tong mga to? Dapat ito ang mga ireklamo.
Biruin mo, tatanggalin mo ang Vice President dahil lang sa ayaw mong masiro ka sa budget? Grabe po yan. Yan po ang pinakamalupit na katwiran yan. No? Na hindi po katanggap-tanggap sa 32 million. Binoto namin dahil ayaw mo lang matanggalan ka ng budget, pipirma ka para tanggalin yung Vice President. Kahit walang kaso kang binabanggit. Simple lang po, naniniwala ka sa kaso na yung Vice President ay gumawa ng kaso ng krimen, kaya ka pumirma. Maliban dyan, wala kang karapatang pumirma dahil pinaglalaroan nyo yung boto ng tao. Para nyo sinabi, kaming 215 na pumirma. Mas mahalaga yung pirma ng 215 kaysa sa 32 million. Utot nyo. O yan ang gawin nyo. Magpaliwanag kayo sa tao. Akala nyo may impeach na agad-agad, no? Hindi nyo alam. Tapos na eleksyon bago ma-impeach. Asan kayo ngayon? Saan kayo pupulutin ngayon? Siguro mapapaniwala nyo yung mga constituents nyo. Pero kung matalino po kayong mga Pilipino, yan po ang katwiran. Hindi po karapat-dapat na katwiran yan. Tatanggalin mo yung Vice President dahil lang ayaw mong masiro sa budget? Okay, isa pa po to. Ito po, pasok to sa lahat ng survey. Tinanong po si Bitag Tulfo. Kilala nyo naman si Bitag, di ba? Si Ben Tulfo. Ano po masasabi ninyo pag kayo nanalo at si Erwin? 3 na kayo. Ano masasabi nyo sa dynasty ng mga Tulfo? Hindi naman ganun na ganun ang pagkakatanong, pero ganun yung parang ganun. Okay. Against ako sa political dynasty, sabi ni Ben Tulfo. Kumbaga, against ako doon sa mga dynastiya. Let's get it straight. Against ako dyan. Tamaan kung sino ang tatamaan. Pero ipasayan sa batas. Against ka pala. Lapit mo nga ulo mo rito. Bitag. Lapit mo nga ulo mo. Iaayos lang natin yung shades mo. Naintindihan mo ba yung sinasabi mo? Ha? Naintindihan mo ba yung sinasabi mo, Bitag Tulfo? Tinanong ka sa dynasty. Ito sagot niya. At ganito po ang pagkakasagot. Against ako dyan sa political dynasty. Kumbaga ako, against ako doon sa mga dynastiya. Let's get it straight. Against ako dyan. Tamaan kung sino ang tatamaan. Kung sino ang tatamaan. Pero, ipasa na yan sa batas. Ang tindi mo, Bitag. Lapit mo ulo mo, ayusin ko lang yung shades, oh. Na-disforma eh. Alam mo, Bitag, eto po, tapos nagbigay siya ng, I'm a very practical man. Sabi niya, I'm a very practical man. Sabi ni Bitag. Kaya ang kahulugan ko sa political dynasty ay ang pamilya yan, no? Dapat may base ka. Meron kang base na, kami naman mga Tulfo, wala naman kaming base. Kaya, ayon pala sa kanyang practical, pre-practical lang yung meaning ng political dynasty. Alam mo, Tulfo, hindi pwedeng practical. Pag senador ka na, hindi ka pwedeng magbigay ng sarili mong meaning. Ano ba meaning ng political dynasty? Ito lang po ang meaning. Oh. A political family, natin sa boses po ni Bitag Tulfo. A political family, also referred to as political dynasty, is a family in which multiple members are involved in politics, particularly electoral politics. Members may be related by blood or marriage, often several generations or multiple siblings may be involved.
pasok kayo sa banga. Ha? Ang political dynasty involve members of family. Yun lang ang meaning. Nung tinapay ito si Bitago, kung ano-ano meaning mo. Hindi po pwede po bilang senador, hindi po pwede magkaroon ka ng meaning ng sarili. Ang political dynasty, tumatakbo yung mga pamilya nyo, pare-pareho kayong tumatakbo. O kung against ka sa political dynasty, dapat hindi ka tumakbo. Against ako sa political dynasty, kaya iba meaning ko ng political dynasty. Patay tayo dyan. Pag naging senador yan, may meaning at meron siyang sariling meaning. Mas malala pa to. Mas malala pa to sa dalawang sikat na tulpo. Si Rapi at si Erwin. Kasi may sarili siyang meaning ng political dynasty. At hindi pasok yung mga tulpo. Pero sa meaning po, natanggap ng lahat, ang political dynasty, magkakamag-anak kayong tumatakbo. Magkakamag-anak kayo. Lalo na yan, sinabi pa, siblings. Multiple siblings may be involved. Paalala ko lang sa'yo, pamangkin mo, senador. Pamangkin mo, kapatid mo, senador. Hipag mo, congressman. Ilang pamangkin mo yung congressman? Kapatid mo, congressman. Ngayon, tatakbo kang senador. Yung kapatid mo pang isa, tatakbong senador. Hindi mo ba naintindihan? Ang meaning pa lang pala, hindi mo na pala alam ang meaning. Patay tayo dyan. Meaning pa lang ng political dynasty, may sarili na siyang meaning. Okay. Gurgur ba signal natin? Di naman matino naman ako. Mahirap po maging senador yan. Magugulo tayo. Punta na po tayo rito. NBI files sedition. Alam nyo si Nyor, BBM. Ang sinasabi po ni BBM ngayon, nagpasimuno na negative campaigning to si BBM. Ang mga binanatan niya po ni BBM, una, yung mula sa pagkakatanda ko lang, binanatan niya po yung tokhang o yung tinatawag nating war on drugs. Binanatan din po ni Junior, ito pong war on drugs, binanatan niya rin po itong mga nagpapalakpakan daw po yung mga Duterte supporter tuwing tayo po ay mayroong binobomba tayo ng China. Di ba? Alam mo, tapos binanatan niya rin po dahil kakampi daw po ni Duterte si Pastor Kibuloy na kahit hindi niya sinabi, bula ang propeta. Hindi po siya nagbanggit. Sino po ba mga religious at mga pinabili lang daw ng suka? Yung mga kandidato po ni Tatay Digong ay mga pinabili lang ng suka. Opo, Miss Sunny, tama to. Ibig sabihin, 2 channel ko na ang politika at magkaiba po mga topic. Ganun tayo katindi ngayon. Sobra-sobra na topic ngayon dahil banatan na . Hindi na tayo mawawala ng topic. Kaya pwede kayo manood dito, pwede kayo manood sa Dong, magkakaiba po topic niyan at naka-live pare-pareho. Iiba-ibahin ko lang po yung oras. Okay, nasa tamang channel kayo kung napapanood nyo ko ng live. Grabe, no? Nagsimula na po ng negative campaigning. Ito lang po, ilalahat na natin kasi hindi... Kung gusto nyo pong dinitalye ko po isa-isa yan, binanatan ko isa-isa. Pero ito lang po ang masasabi natin, no? Sa lahat ng banat na yan ni BBM sa mga Duterte. Yan mga binabanat mo, BBM, ay naganap sa panunungkulan ni Tatay Digong, no?
Yang binabanat mo na ayaw mo na ng ayaw mo ng tokhang, tapos ayaw mo maging probinsya tayo ng China. Pati ba naman yung joke ni Tatay Digong, no? Binanatan mo na rin, no? Pero ang malupit sa lahat yung yung ano ba yung mga teka muna, balikan ko lang. Kung talagang masama sa iyo, no? Masama yung mga Duterte para sa iyo. Kasi hodang kasi hodang pinalibing ni Duterte yung tatay mo, kasi hodang pinaunlad ni Duterte maraming proyekto. Pati yung pandemya, no? Pagtugon ni Duterte sa pandemya, masama. Inabutan mo na yan, tapos na si Duterte. Ibig sabihin, niloloko mo lang pala yung mga tao nung sinabi mo na itutuloy mo yung mga proyekto ni Duterte. May sumabit. Boss, pa-jacket kay Miss Sunny. Oy, jacketan daw natin si Miss Sunny. Saan ba si Miss Sunny? Iyan. Thank you very much, Kap Elsar, sa pagpapajacket kay Miss Sunny. Okay. So, ibig sabihin, naganap po yan, tutol ka pala sa mga proyekto ni Duterte. Bakit sinabi mo nung ikaw ay nangangampanya na itutuloy mo yung mga proyekto ni Tatay Digong? Yung pala tinututulan mo. Pinipeke mo lang ba yung mga Duterte? O tutol ka pala sa mga Duterte, ayaw mo pala sa mga Duterte. Di ba? Ayaw mo pala sa mga Duterte. Bakit kayo nanligaw kay BP Sara? Bakit mo niligawan kasama ng kapatid? Oy, pro-China. Hindi ako napipikon sa iyo dahil wala ka naman sinasabi. Bawal mag-flood kahit saan, tangengot. Huwag ka mag-flood. Tsaka magsalita ka. Magsalita ka kasi wala ka bang boses? Bugok ka ba? Hayaan nyo lang siya, pero magsalita ka. Pwedeng kumontra rito. I-test ninyo yung mga kaalaman nyo. Pwede nyo kong kontrahin. Huwag kang umalis dyan. Kumontra ka lang at nang mabara ka. Lahat ng mga nagtatali-talinuhan, pwede kayong kumontra. Balikan natin, no? Yun naman pala, no? Yun naman, dinanloko nga. Di ba? Kung ang katwiran mo, kaya nga walang project na FPRD na tinuloy ni BBM, diniloko niya nga yung mga tao. Pero alam mo, Nebols, ang problema, okay lang sana na wala kang ituloy. Ang problema, wala talaga siyang project. Hindi natin problema, hindi tinuloy. May project ba siyang gusto? Ayaw niya yung, kunwari, given na yan. Sinabi natin na niloloko mo lang yung tao, di nabudol mo kami. Kaya ka namin binoto, nang hinayang kami sa mga proyekto ni Duterte. Pag iba, baka pag iba, hindi ituloy. Di nabudol mo na kami. Binoto ka namin, tapos hindi mo tinuloy. Okay lang sana kung may proyekto ka. Wala ka rin proyekto eh. Yan yung problema. Wala kang tinuloy, wala ka namang sinimulan. Di ba? Hindi mo nga tinuloy yung kay Duterte, wala ka rin namang proyektong sarili mo. Pati yung pandemya, yung pagtugon ni Duterte sa pandemya, binanatan din. Sako-sako daw po ang pera na imbes na gamitin sa pandemya ay binulsa. Puta, kasasabi mo lang na sako-sako, paano mo mabubulsa yung sako-sako? Ninakaw. Ayan, sako-sako, ninakaw. Pera sa pandemya. Tanong ko lang, BBM, pwede nang kasuhan si Duterte. Hindi na siya presidente. Bakit kaya wala siyang kaso?
ng pagnanakaw dun sa sinasabi mong pandemya. Bakit kaya wala siyang sako dun? Wala siyang sako. Kaso pala. Bakit hindi nyo kasuhan? Kung talagang totoo yan. Kaya nga walang kaso dahil hindi totoo. Di ba? Bula ang propeta raw siya. Bula ang propeta daw si Pastor Kibuloy. Alam po ninyo, sabi ko nga doon sa kabilang channel, sa Pilipinas, innocent until proven guilty. Inosente po ang tao. Bakit? Guilty na ba si Pastor Kibuloy? Naglitis na ba? Meron na bang, actually, wala pa namang napapatunayan dun sa mga ano. Pero kakampi mo nyor, kakampi mo, si Franz Castro, yun ang guilty. Convicted na yun. Pero kakampi mo. Ayan yung problema sa'yo. Yung mga convicted dyan na pinatakbo mo, si Budots, convicted yan. Okay, punta na po tayo rito sa breaking news na NBI. Kapapasok-pasok. Hindi po luma to. Ngayon lang po to. Ayan, no? February 12. 12:50 p.m. Kapapasok-pasok lang po na balita. NBI files sedition grave traps versus Sara Duterte. Okay. Ay, hindi na po pala pinasasampahan. Sinampahan na pala. The NBI investigation. Bago to. Kanina, pinasasampahan pa lang. Baka sa pamagat ko, pinasasampahan pa lang. O nirekomenda pa lang. Sa pamagat ko, babaguhin ko na lang yung pamagat. Ito pong binabasa ko. Nag-file na po ang NBI. Puta, kita nyo, ganun kabilis. Nagsimula ako, pinasasampahan pa lang ng kaso. Ngayon po, kinasuhan na. We have finally recommended the filing of his recommended pala. Puta yung GMA7, ayusin nyo nga balita nyo. Eto, tignan nyo. National Bureau of Investigation on Wednesday filed a complaint against Vice President over her remarks. Tapos dito, we have finally recommended the filing of inciting to sedition and grave threat. Tandaan po nyo, ang kinaso po sa kanya ay kakaso o balak ikaso ay inciting to sedition and grave threat. Yan po yung hinggil dito po sa kasi inimbestigahan, naalala nyo, inimbitahan po si BP Sara ng NBI dahil po dyan sa pagbabanta sa Pangulo, sa First Lady, at saka kay Martin Romualdez. Di umano, no? Di umano yung pagbabanta. Pero ang katotohanan, parang yung sinabi lang yan ni Donald Trump na pag siya ay natigok, inassassinate siya, pupulbusin ng Amerika yung Iran. O ano pong pagkakaiba? Ibig po sabihin, dapat sampahan siya ng kaso ng Iran dahil pinagbabantaan yung Iran. Hindi po. Kung siya ay i-assassinate ng Iran, pupulbusin niya Iran. Yun po yun. May kondisyon. Anyways, nasampahan na ng kaso yan. So, susubaybayan po natin. Pero, huwag kang makialam sa akin. Kung gusto mo, huwag kang manood. Nagtataka nga ako sa'yo eh. Ba't ka nanonood eh? Lahat dito pwede kong sabihin. Bakit? Bakit kaya? Vlog ko to eh. Naintindihan mo? Ganyan kayong mga diktador eh. Pati ba naman vlog ko? Senado, gusto nyong diktahan. Dinidiktahan ng mga kakampi mo na minamadali yung Senado na isalang na impeachment. Pati ba naman vlog ko, pakikialaman mo? Huwag kang makialam. Gusto mo,
Mag-vlog ka rin at wag mong topic si Donald Trump. Si Donald Trump ang pinakamakapangyarihan tao sa buong mundo. Sasabihin mo, hindi ko siya itatopic. Utot mo. Sino ka para sabihan ako ng topic ko? Hayaan nyo lang sila. Hayaan nyo sila. Ako pwede akong kontrahin. Hindi naman ang babastos eh. Oh, di ba? Hayaan nyo lang. Kaya naman natin sagutin, hindi po tayo bobo rito na takot kayo, maibablock nyo kagad. Bakit nyo ibablock? Kayang-kaya naman sagutin yan. Okay, balik tayo rito. Yan po, ito pong si Sara Duterte. Yan po yung rekomendasyon. Ano po yung krimen, di umano? Yun po yung sinabi ni Sara Duterte na pag ako, ulitin ko lang yung ano na yun, may nagtanong sa kanya, kumusta po yung security nyo? Wag mo kong alalahanin kasi pag ako pinagurgur nila, ay meron na akong hinair para buweltahan sila. Ang kukulit naman. Bakit nyo po inaano kasi? Wag nyo po silang anuin. Gobos ba doon? Wag nyo. Ang sinabi lang, gobos badong eh. Binura nyo, huwag nyo buburahin. Okay. Sagutin nyo lang. Kaya-kaya nyo yan. Punta na po tayo rito. Bakit ko po tinapik to? Samantalang may impeachment na. Kasi po, ganito po yan. Yung NBI po nag-imbestiga. Investigador po eh. Naniniwala ba kayo? Sa inyong palagay po, sino po mas magaling mag-imbestiga? NBI o mga congressman? Magtapatan lang po tayo. Sino po sa tingin nyo mas magaling mag-imbestiga? Yung NBI ba o yung mga congressman? Malamang NBI, di po ba? Malamang NBI. Ano po yung point ni Badong? Ito po yung nakita nilang posibleng kaso kay BP Sara. Grave threat at saka inciting to sedition. Okay. Siyempre, NBI po. Ngayon, ano yung pinagbatayan ng mga congressman na uli sa kinaso nila? Same case. Same case po. Bakit ko po kinukumpara? Kasi ganito po ang pagkakaiba niyan. Dahil sabi nyo yung NBI ang mas magaling mag-imbestiga, ayon sa NBI, ang pwedeng isampang kaso, grave threat at inciting to sedition. Importante po to. No? Makinig lang po kayo. Importante po to. Bakit? Inuna natin kanina na hindi lahat ng kaso ay impeachable. Bakit po? Kinakailangan mataas ang ikakaso mo. Kasi kung hindi mataas yan, kawawa naman yung bumoto kay BP Sara. Sa maliliit na kaso lang, tatanggalin nyo na. So, ang point ko po dito, yung NBI na mas magaling mag-imbestiga, ang gusto lang isampang kaso, grave threat at inciting to sedition lang. Samantalang yung congressman na definitely hindi po sila kasing galing ng NBI pagdating po sa pag-iimbestiga, kinakasuhan nila ng high crime. Bakit nga ba dong? Bakit hindi pareho ng kasi po yung grave threat at saka yun pong grave threat at saka yung inciting to sedition ay hindi po impeachable offense. Yan pala yun, Badong. Opo. Yung high crime, impeachable offense. So, ibig sabihin, isang krimen na nagawa, parehong nagsabi na may krimen na nangyari, pero yung NBI, grave threat lang, tsaka inciting to sedition. Pero sa Congress, high crime. High crime. Para pumasok siya sa impeachable offense. Kasi kung hindi siya pasok sa impeachable offense, basura kagad yan. Sabihin ng hindi naman to, puta, grave threat lang to. Di ba?
napatunayan nating tama si Marcoleta. Ano sabi ni Marcoleta? Ang grave threat ay pinsan lang ng jaywalking. Hindi ka pwedeng kasuhan ng impeachment, hindi impeachable dahil pinsan lang yan ng jaywalking. May kaso ba? May nakitang kaso yung NBI. O, yun lang po. Pero hindi sapat para tanggalin mo siya sa pagka-presidente, vice president. Ayun po ang malaking pagkakaiba. Ibig sabihin, pilit na pilit yung ikinakaso. Pilit na pilit yung ikinakaso nila kay BP Sara. NBI na to eh. Pero hindi pa yan dahil lilitisin pa yan. Pero mapatunayan man si BP Sara na nagkasala dyan, puta, multa lang yan. Tsaka hindi po pwedeng tanggalin bilang vice president. Kasi yan lang yung kaso mo eh. Pinsan lang ng jaywalking ang kaso ni BP Sara eh. Grave threat lang. Yan po ang malaking pagkakaiba. Yung interpretasyon ng kaso. Kaya kung yung NBI nagsasabi, ito lang yung kaso ni BP Sara, malamang sa hindi. Kung totoo, kung mga marurunong mag-isip yung mga senador, kung ang mananalo si Bitag, sabi ni Bitag, puta political dynasty, may sarili kong definisyon yan. Iba ang definisyon ni Bitag, patay na tayo dyan. Kaya po, importante po yung inyong boto. Importante po ang iboboto natin. Sa ibang kaso, tatalakayin po natin din yan. Iisa-isahin natin yan. Di ba? Iisa-isahin natin yan. Yan yung sinasabi natin eh. Pro-China, sa akin mo i-address. Yung mga sinasabi ko, kontrahin mo. Hindi yung, wala na ba? Hindi mo ba makontra? Pag-iisipan mo pa yan, di ba? Yan dito, mabibilis mag-isip dito eh.